Magandang umaga muli mga kapatid. So tayo po'y tumaki na po sa ating mensahe po sa umaga po ito. Ito po'y galing sa Old Testament. Yung binasa kanina ni Brother Joshua, the Psalm 95. Itong aklat na mga awit, wala silang relationship sa isa't isa. Para collection lang talaga ito ng mga awit na papuri. So ang Psalm ay isang awit papuri, kahit sa Old Testament, kahit sa Bagong Tipan. Yung inawit natin yung Hallelujah, Praise Jehovah, yun po isang Psalm, So dito sa Psalm 95, ito po ay isang, at least bahagi lang po ng awit na ito, ay sumasagot sa atin ng katanungan, bakit sasambahin natin ang Diyos? Seven object ng ating pagsambay ang Diyos. Ang katanungan, bakit? Bakit kailangan tayo sumamba sa Diyos? Kasi kailangan natin malaman po yun para lang natin maunawaan kung bakit tayo kailangan sumamba sa Diyos. Ito sa Psalm 95, ito ang ating mababasa. O come, let us sing to the Lord. Sabi nila, sa Old Testament, pag sila'y pumupuri ng awit, meron pa nagtog. Dito wala, di ba? Sabi niya, O come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to Him with psalms. For the Lord is the great God, and the great King above all gods. In His hand are the deep places of the earth. The heights of the hills are His also. The sea is His, for He made it, and His hands formed the dry land. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Today, if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion, as in the day of trial in the wilderness. When your fathers tested me, they tried me, though they saw my work. For 40 years I was grieved with that generation and said, it is a people who go astray in their hearts, and they do not know my ways. So I swore in my wrath, they shall enter my rest. Ito po ang ating masiyan ng ating sermon po o mensahe sa umaga pong ito. Ito'y binabasa natin. Pero yung mga sumulat nito, hindi nilang inawit. Hindi siya paraan ng pag-awit natin, pero ito'y kailang inaawit. Hindi nila binabasa. Tayo binabasa lang natin. Pero sila inaawit nila. So ito'y mga awit ng pagpupuri sa Diyos sa iba't ibang aspekto ng kailang pananampalataya. Dito sa ating binasa, ito'y patungkol sa Diyos. Bakit kailangan nating sambahin ang Diyos na makikita natin? So unang bahagi, sabi, O come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving, and let us shout joyfully to Him with psalms. For the Lord is the great God, and the great King above all gods. Kung sinasabi niya rito, bakit? Kasi ang sinasabi niya, tayo umawit sa Panginoon. Tayo po'y sumigaw na may kagalakan sa bato ng ating kaligtasan. Tayo pumunta sa Kanyang presensya na may pagpapasalamat at tayo sumigaw na may kagalakan sa Kanya na mga salmo, awit na puri. At sinabi sa atin kung bakit? For the Lord is the great God. Yung sinasabi. The Lord is the great God. Dito makikita natin, let us sing to the Lord. So hindi totoo na yung argument na mga gumagamit ng panugtog na kapag ka ito ay isang psalm, kailangan nating may panugtog. Hindi. Inaawit lang nila. Itong papuri na ito, inaawit lang nila. Wala silang saliw ng instrumento. Kasi umawit lang sila. Let us shout joyfully to Him with psalms. So inawit nila na sila'y sumisigaw na may kagalakan kanya. So wala silang saliw ng panugtog.
Itong Psalm, pag tinignan po natin, ang ibig noong unang panahon, mayroon siyang kahulugan na pagpupuri sa Diyos na may kaakibat na panugtog. Noong unang panahon, ginagawa nila yan. Pero pag makikita natin, pagdating po ng panahon, hindi na gano'n ang ibig sabihin. Basahin po natin. Primarily, to striking a twitching with the fingers on musical strings. Then a sacred song, sung to musical accompaniment, a psalm. It is used of the Old Testament book of Psalms, or a particular psalm, of Psalms in general. So yan ang binibigay ni Vine tungkol sa ibig sabihin ng psalm. Doon sa Old Testament generally, ito yung inaawit nila na may kaakibat na panugtog. Pero hindi siya lahat ng pagkakataon. Dito sa Bagong Tipan, basahin natin sa James chapter 5 verse 13, yung pangalang bahagi. Is anyone cheerful? Ganyan. May sinamang basahin na gagalak. Let him sing psalms. Dito, sabi nila, hindi mahalaga yung grammar. Mahalaga. Kung titignan natin ang structure ng awit ng sentence na ito, ang subject, let him. Ganyan. Sing. Yun lang ang pangungusap eh. Let him sing. Ngayon, direct object ay psalms. What will you sing? Psalms. So, anong gagawin sa psalms? Hindi awit. Awitin nila. So, not necessarily na palagi may panugtog. Bagamat ito binigay na kahulugan ni Vine, hindi siya lahat ng pagkakataon. Dahil may pagkilignan po natin sa nagsalo kanya, ibig sabihin, noong unang panahon kanya, ibig sabihin, striking or twitching with the fingers. So, kahit anong pitikin mo, salo sa kanila yun. So, pag pinitik mo yung puso mo, habang maawit ka, salo sa kanila yun. So, pwedeng gamitin lang ang psalms. Katulad po nito sa Psalm 95, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to Him with psalms. So, ito yung mga awit ng pagpupuri na inaawit nila. Yung makikita natin. So, aawit tayo ng mga awit na puri, sing psalms. Shout joyfully. So, ito yung nilalarawan sa atin. Ito hindi mga Kristiyano, ito yung mga Hudyo. Paano sila umaawit ng mga psalms? Sila yung maawit na may kagalakan. Hindi na sila sabi nila. In other words, sila yung nagagalak na sila yung makaawit para purihin ng Diyos. Yun ang kailang damdamin bilang mga sumasama sa Diyos. Bagamat sila po ay mga Hudyo, hindi sila mga Kristiyano. At meron silang pagpapasalamat. Come with thanksgiving. Sila yung maawit na papuri, sila yung nagagalak na sumisigaw habang maawit. At sila nagpapasalamat sa Diyos kanya. Sa kailang pagpupuri sa Kanya. Yun makikita natin, maunawaan natin sa mga talatang binasa natin. So, sino kailang inaawitan? Sino ang object nila? Sino pinasasalamatan nila? Ang Panginoon, ganyan. Pasinin po ninyo, ito po ay nasa uppercase lahat, L-O-R-D. Pag gano'n ang translation sa King James, New King James, at ibang mga Biblia, version, yun po'y galing sa YSWH. Na hindi natin lang kung pagbigkas niya. Nang ibig sabihin, the eternal one. The eternally existing one. Kasi wala siyang pinanggalingan, wala siyang simula, wala rin siyang wakas. Palagi lang siyang umihiral. Hindi natin maintindihan yun kasi tayo po ay may simula pero tayong wakas. Pero ang Diyos ay wala. Wala siyang simula, wala rin siyang wakas. Palagi lang siya nandun. Hindi talaga natin lubusang maunawaan yun kasi tayo nabubuhay sa panahon. Pero siya hindi. Palagi lang siya nandyan. Yun ang kailang object ng kailang pagpupuri. Anong klaseng Panginoon? The great God, the great King. So, ito po isang magpapakilala sa atin. Sa Old Testament, may mga Diyos-Diyosan. Sa kalat ni Isaiah, palaging tinutuligsa ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Anong magagawa nila kanya? Sila ba'y nakapagsasalita? Alam ba nila kaya nangyari nakaraan?
Alam ba yun ang nangyayari ngayon? Alam ba nila ang mangyayari sa panginaharap kanya? Yun po yung mga rhetorical question ng Diyos. In other words, hindi nila kaya. Pero ako lang ang tunay ng Diyos, sabi ng Diyos. Ako lang ang dakilang Diyos, wala nang iba kanya. Kaya sinasamba nila siya dahil siya ang dakilang Diyos. Wala nang iba. Siya rin ang dakilang hari. Ibig sabihin, kung siya'y hari, meron siyang pinag-aharian. Kaya siya isang hari. Hindi lang siya basta hari. Siya'y dakilang hari kanya. Siya'y hari ng mga hari. Diyos ng mga Diyos. Ibig sabihin. Siya'y tunay na Diyos. Siya'y dakilang hari. Ang ating Panginoon, na siya sa Kristo, tinatawag din siyang gano'n. Siya'y Panginoon ng Panginoon at hari ng mga hari. Sapagkat siya'y Diyos. So, in other words, kaya natin siya sinasamba dahil siya dakilang Diyos. Siya ay makapangyarihang Diyos sa lahat. Meron halong pagkatakot dahil siya ay dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin, kaya niyang gawin sa atin ang kaya niyang gawin. Wala tayong magagawa. Kasi siya ay makapangyarihang Diyos. At siya ay dakilang hari kanya. Ibig sabihin, siya masusunod sapagkat siyang hari. At sila, noong panahon na yun, ang pinag-aaharian ng Diyos. Kanya. Kaya yan ang dalawang dahilan bakit nila sinasambay ang Diyos. Kinikilala nila siya bilang dakilang Diyos at dakilang hari. At sila ang humihiral at magpakilanman. Pagkikita natin sa pag-aaral, ito po naging interesting sa akin. Bakit iba-ibang pangalan ng Diyos sa Old Testament? Pero pagka siya nakikipagkatipan sa namang tipan, ito ginagamit yung pangalan. In other words, meron tayong kasunduan kanya. Ako, hindi ako lalabag sa kasunduan. Palagi ang mandito kanya. Hindi ko aalis, hindi ko tatalikod kanya. Bakit palagi lang siyang umiira? Pagkatao, nakipagkasundo sa atin, pwede siyang mamatay. At di niya magagawa yung kanyang bahagi ng kasunduan. Pero ang Panginoon, hindi mangyari yun. Pag nakipagkasundo siya, gagawin niya bahagi ng kanyang kasunduan. Bakit palagi siya nandiyan? Hindi siya nawawala kanya. Isipin natin, ito ang dahilan, bakit ganito sila? Meron kilala nila ang Diyos kung sino siya. Siya ay dakilang Diyos at dakilang hari. So may halong pagkatakot dahil siya ay Diyos na dapat nating respetuhin ganyan. Kaya sila yung maawit ng awit papuri na may kagalakan at may pagpapasalamat. Dahil Diyos din na nagbibigay sa kanila ng lahat ng mga bagay na mayroon sila. Kaya nagpapasalamat sila sa Diyos. So yung unang bahagi ng ating awit, kung bakit nila sinasamba, isang dahilan. Pagkat siya dakilang Diyos, siya dakilang hari, at palagi siya kumihiraw kanya. Kaya namin siya sinasamba. So, nagkakakulang pagsamba. Awit papuri, may kagalakan, at may pagpapasalamat. So, hindi lang basta-basta sila sumasamba sa Diyos. In His hand are the deep places of the earth. The heights of the hills are His also. The sea is His, for He made it, and His hands for the dry land. So, hindi lang siya nang sabihin niya, siya'y lumala. Lahat ng mga bagay na nakikita natin, ang Diyos, ang lumala. Siya yung sinasabi nilang, walang lumala, hindi totoo yun. Hindi pwede yun. Hindi pwede po yun sa anumang bagay na umiiral, may lumala. Malibang sa Diyos. Sapagkat palagi siyang umiiral. So sa kanyang kamay, yung ibig sabihin nun, siyang lumalang at siyang may kapangyarihan, yung ibig sabihin nun. Lahat ng mga nilalang niya sumusunod sa Diyos, yung ibig sabihin ng talatang niya, di ba? Sa kanya yung dagat, sapagkat ginawa niya kanya. Sa kanyang kamay, ginawa yung lupa. Siyang lumalang. Sa lahat na nakikita natin, siyang lumalang. Kaya kahit saan tayo pumunta, palaging maganda yung lugar. Sabi ang ganda niyo yung New Zealand, maganda nga. Pero maganda rin ang Pilipinas. Pag tinignan mo. Pag tinignan mo yung bundok, maganda naman, di ba? Hindi natin pinapansin kasi palagi natin nakikita. Pero pag may bisita tayo, nakita nila isang Balis Mountain, ang ganda ng bundok nyo kanila.
Pag nakita nila yung Mount Ararat, ang ganda ng bundok niya kanila. Sino bang gumawa ng mga yun? Ang Diyos. Pag ginawa ng Diyos, sa lahat ng kanyang ginawa, pinakikita niya kung anong Diyos siya, kung anong kanyang kapangyarihan, at anong kanyang kakayahan. Dito po sa awit, the heavens declare the glory of God, and the firmament shows His handiwork. Ito po isang bahagi lang nilalang niya. Yung langit. Pag nakita mo po ang langit, makikita mo ang kanyang kalalatihan ganyan. At yung firmament, pareho lang po yun actually, pinakikita niya ang kanyang kakayahan. Bisa si Brother, ito po siya naman ginagawa niya. O makikita mo yung kakayahan niya doon. Ako hindi mamaasahan, wala akong kaya sa ganun. Imbes na makagawa ko, masisira pa eh. Pero pag nakita, yun yung kakayahan. Yung gawa ng table na yan, makita mo kakayahan niya, di ba? Pag nakita raw natin ng mga langit, makikita raw natin ang kalalatihan ng Diyos at ang kanyang kakayahan niya. Kaya kahit saan tayo pumunta, lahat ay maganda. Dahil ang kumuha na yung Diyos. Kahit nga po yung katawan ng tao, isipin nyo, nakakadinig tignan. Pag binuksan mo. Pero lahat ng bahagi niya may kahulugan para tayo umiral sa mundong ito. Self-supporting ang tao eh. May humingi sa mag-isa. Tapos sa sustansya niya, mag-isa ang gumagawa. Dahil ito, hindi na lang ng Diyos. Kanya. Itong mga ginawa ng Diyos, hindi naman sila nagsasalita. Wala pa silang sinasabi. Pero pag tinignan mo ang mga nilalang ng Diyos, parang sila nagsasalita. Bakit? Ano sinasabi nila? Ang kagandahan. Pumunta po tayo sa Psalm 19. Sabi ito sa Psalm 19, yung mga ginawa ng Diyos naman nagsasalita. Pero nagsasalita sila. Paano yun? Basahin natin. Hindi sila nagsasalita, wala lang silang bibig eh. Pero may silang sinasabi. Pag nakita mo ang mga nilalang ng Diyos, meron silang sinasabi. Bagamat di sila nagsasalita. Ito po, sa Psalm 19. Magsimpisa po tayo sa verse 3. Verse 2. Sa araw-araw ay nagsasalita at gabi-gabi ay nagpapahayag ng kaalaman pero wala silang bibig. Hindi sila nagsasalita. Ito ay siyang talinahaga. Ang ibig sabihin, hindi naman sila nagsasalita pero may silang sinasabi kanya. Walang pananalita ang mga salita man. Ang kailang tinig ay hindi naririnig. Hindi actually sila nagsasalita. Kundi lumalaganap sa buong lupa ang kailang tinig at ang kailang mga salita hanggang sa dulo ng daigdig. Sa kanya naglagay siya ng tolda para sa araw na dumarating na gaya ng kasintaang lalaki na papalabas sa kanyang silid at nagagalak gaya ng malakas na tao na tumatakbo sa takbuhan. Ang kanyang pagsikat ay mula sa dulo ng mga langit at sa mga dulo niyo na ang kanyang pagligid at walang bagay na nakukubli sa kanyang init. Anong sinasabi doon? Ang sinasabi doon, bagamat hindi sila nagsasalita niya, pinapahayag nila ang kalalatihan at kakayahan ng Diyos. Sinasabi ng mga ito kung gaano ang ating Diyos, kung gaano ang kanyang kagaling na lumalang kanya. Ano sinasabi no? Dito sa 95 verse 6, O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Doon sa unang bahagi, sinasamba natin siya sapagkat sa dakilang Diyos at dakilang hari natin tagapagligtas. The rock of our salvation. Doon sa pangalang bahagi, sapagkat siyang lumalang sa ating. Kailangan natin siyang sambahan at magpakumbaba, bow down. Let us kneel, ito rin po yung pagpapakita ng pagpapangbaba sapagkat siyang lumalang sa ating ganyan. Dahil kailangan tayo magpasalamat. Kung wala siya, ay wala tayo. Kahit pa paano, pag nabuhay tayo sa mundo, maganda naman. Bagamat may problema kung minsan, may maganda naman. So ano mag-ibig sabihin ng ito lahat ng mga definition na ito? Pagka tayo sumasamba, anong ginagawa mo? Ang ibig sabihin ng worship
May isang kapatid, si Kenneth Mars, patay na siya. Ang sabi niya, yung lumang English ng worship ay worthship. Worthship. Na ibig sabihin, ito ang kalagayan ng pagbibigay mo ng halaga. So pag tayo sumasamba, binibigay natin at pinakikilala natin ang halaga ng Diyos. Kaya tayo nagbibigay ng papuri, binibigay natin ng respeto kanya. At tayo natatakot sa Diyos. Nang ibig sabihin ng pagsamba. Pagpapakilala ng kahalagaan, worth kanya, worship. Yun ang pinanggaling kaya lang pinaikil, naging worship kanya. Yun ang ibig sabihin. Nagbibigay tayo ng papuri, pinakikita natin ang ating paggalang sa Diyos dahil siyang lumalang sa atin. Tingnan nyo. Worship, bow down, kneel. Ito yung pagpapakita ng kapakumbaba. Pag tayo sumasamba sa Diyos, pinakikita natin ang kanyang kataasan at pinakikita natin ang ating kababaan. Dahil tayo nilalang lang niya. Huwag natin sabihin ng nilalang ay higit kaysa sa lumalang. Hindi pwede yan. Mas mahigit ang lumalang kaysa sa kanyang nilalang. Kaya tayo po'y sumasamba, tayo po'y nagpapatira pa at lumuluhod sa Diyos. Dahil pinakikita natin ang kanyang kahalagaan. Bakit siya ating lumalang sa atin? Katulad din ng magulang at anak niyan. Bakit kailangan igalang ng anak ang kanyang magulang? Hindi dahil utos yun, kundi dahil siya kanyang magulang. Dahil kung wala yung magulang mo, wala ka rin kain. Kung wala ang magulang, wala kang kakainin. Kung wala ang magulang, wala kang dami. Lalo na sa panahon na kayo bata. So, ganoon din po sa Diyos. Kaya tayo sumasamba. Sapagkat siya ang lumalang sa atin. Sipin po natin yun. Dapat lang tayo may utang na loob sa Diyos. Nasambahin natin siya. Magpumaba sa harapan niya habang tayo sumasamba. Sapagkat siya ang lumalang sa atin. Ngayon, ito'y sumusinulat noong panahon na yun, nang sumulat rito, ay bahagi ng bansang Israel. At ang larawan, palagi nilang ginagamit, ay sila ang tupa ng Diyos. Ito'y nilipat rin sa bawat tipa. Kaya ang isang local church ay inilalaraw bilang kawa ng Diyos kanya at tayo mga tupa. Ang tupa, ang hindi matalinong hayop. Kailangan niya ng pastor para mabuhay siya. Pagka walang pastor, mamatay tupa. Actually, hindi siya mabubuhay na walang pastor. So tayo tinawag ng pastulan ng Diyos. For He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand. Sa John chapter 10, ganoon din po ang larawan ng Diyos. Mga ating paayang the good shepherd. So siya yung dakilang pastor, ganyan, di ba? At siya may kawan. So Old Testament, ito isang physical na kaharian, sa Bagong Tipan, isang spiritual na kaharian. Pero tinatawag na siya, tayo ang kanyang bayan, ganyan. Tayo ang bayan ng Diyos. Kaya kailangan natin siyang sambahin. Tayo ang kanyang bayan. Sinasamba natin ng Diyos dahil tayo ay kanyang bayan. Ganyan. Wala namang ibang sasamba sa kanya, kundi yung bayan niya. Hindi natin na-expect na yung mga na hindi mga Kristiyano, isasamba nila sa tunay na paraan. Hindi natin naasahan yun. Tayo lang ang sasamba sa tunay na paraan. Bakit? Sapagkat tayo bayan ng kanyang pastulan kanya. We are the people of His pasture and the sheep of His hand. May significance yun. Kung tayo mga tupa ng Diyos, siya nangangalaga sa atin. Ibig sabihin. Siya nag-iingat sa atin sapagkat siya ng ating pastor. Yun ang significance doon. Kaya dahil sa bagay na yun, kailangan din natin sambahin ng Diyos. Sapagkat tayo ang kanyang bayan, tayo ang kanyang pastulan ng Diyos. Ngayon, noong unang panahon, bakit nangyari sa panahon ni Moises? Bakit 40 years silang lumipat, umikot-ikot sa ilang ng Sinai? Samantalang kung titignan mo sa mapa, malapit na yan sa bansang Israel, sa Canaan. Malapit na yan. Baka wala mang isang araw paglalakbay, maaabot sila doon. Bakit sila umikot sa loob ng 40 taon? Dahil sa katigasan ng mulo nila. May panahon na nagsugo si Moises
ng 12 spies doon sa lupain ng Canaan para makita nila ang mga tao doon at makita nila kung anong klaseng lupa, mayroon yun. Makita nila yung mga tao doon para malaman nila kung paano nila gagapiin yung mga tao doon dahil papatayin nila yung mga tao doon. Pero yung 10 spy kanila, hindi natin kaya kanya. Masyado silang malalaki para tayo tipakalong sa harapan nila. Ang sabi ng dalawa, si Caleb at si Joshua, kaya natin. Kasama ng Diyos, kaya kayain natin kanina. Unfortunately, pinaniwalaan ng mga tao yung 10, hindi 2. So, ang nangyari, 20 years below, yun lang papasok. 20 years above, hindi sila papasok. Kasi ayaw nila pumunta eh. Ito po ang Diyos natin. Pag ayaw mo, diwag. Yun ang sabi ng Diyos. Hindi kita pipilitin. Ayaw niya pumasok, hindi ka papasok. Yung 20 years below, sila pumasok doon. Kaya sa Deuteronomy, inulit muli yung kautusan. Yung dahil 20 years below eh. Sa mga bata yun. Hindi pa nila narinig ang pagbibigay ng kautusan. So bago sila pumasok, may pangalawang pagbibigay ng kautusan kanya. Patay na lahat yung matikas ang ulo. Yung pumunta roon, may bagong henerasyon na. Hindi na sila galing sa Egypto, actually. Karamihan doon, hindi. Ipinaganap na doon sa ilang. So yun na pumasok doon sa ilang. Sinubukan nila ang Diyos kanya. Paano nila sinubukan? Ayaw lang yung pumasok kanila. Sinubukan nila ang Diyos eh. Sabi lang, wala na kaming tubig. Kayo, mamamatay kami rito. Wala na kaming pagkain. Yun ang ginawa nila sa Diyos. Parang wala silang tiwala. Bagamat nakita nila ang ginawa ng Diyos para sa kanila. Sabi nito, today if you hear His voice, do not harden your hearts, as in the rebellion, as in the day of trial in the wilderness. Hindi ang Israel na sinubukan, sila ang sumubok sa Diyos. Parang nakipagpatintero sila sa Diyos. Ayaw na rin pumasok kayo, papatayin mo lang kami sa ilang kanila eh. Yun ang kaisipan ng mga tao yun. So para silang matigas ang ulo. So kailangan natin silang sumunod sa Diyos. Bakit? Siya dakilang Diyos. Siya dakilang hari at ating tagapaglalang. Hindi tayo pwedeng lumaban sa Diyos. Doon sa 40 years na sila umiikot sa ilang ng Sinai, pinakikita ng Diyos, hindi niyo ko kaya kanya. Ayaw niyo pumasok, hindi niyo papasok. Yung walang kinalaman sa katigasan ng ulo niyo kahit ng Diyos, sila papasok doon. So 20 years and below. So hindi tayo pwedeng lumaban sa Diyos. Kung anong sinasabi niya, yun ang kailangan natin. Bakit? Si dakilang Diyos, si dakilang hari, sa lumalang sa atin. So hindi tayo pwedeng lumaban sa ating Diyos. Noong sumalagsak po si Haring Saul sa kautusan ng Diyos, na hindi niya pinatay ang lahat ng mga taga-Melisita, anong sabi ni Samuel? For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has also rejected you from being king. Bakit tinagul siya ng Diyos? Una-una, hindi niya pinasunod yung mga tao. Siya sumunod sa tao. Pangala, sumalaksan siya sa Diyos. So ano mong pagkakataon, makikita natin. Pag sumalaksan tayo sa Diyos, ikaw madadali, hindi ang Diyos. So hindi natin pwede kalabahin ang Diyos kanya. Gusto natin umikot ng 4 na taon bago tayo makarating sa pupuntahan mo. At hindi ka pa makakarating dahil papatayin ka ng Diyos. Kanya. So lahat at 20 years above, pinatay ng Diyos sa ilang. 40 years below, pumasa. Bakit? Nag-rebelde sila eh. Sinubukan nilang Diyos. Pero hindi sila nagwag eh. Lalabayan naman Diyos ang mangyayari sa'yo. So, hindi sila pumasok sa iyo, sa kanyang kapahingahan. Do not harden your hearts as in the rebellion, as in the day of trial in the wilderness, where your fathers tested me. Hindi ang Diyos ang sumubok sa kanila eh. Sila sumubok sa Diyos. They tried me though they saw my work. Kaya ang Diyos lamang ang pwede nating sampalatayanan at wala ng iba. Dahil pinatutunayan niya ng Diyos na dapat na siyang paniwalaan, unang-muna, sa kanyang ginagawa sa atin.
Pag sinabi ng Diyos, totoo. Pag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Ang gagawin, hindi makakabuti para sa atin, ganyan. Nakita ng nila ang aking ginawa, ganyan. Pero hindi pa rin sila niwala. Sinubukan pa rin nila ako, ganyan. For 40 years, I was grieved with that generation. Minisip natin ang Diyos ay hindi nalulungkot. Nalulungkot siya. Pag hindi tayo sumusunod sa Diyos, nalulungkot siya. Meron siyang damdamin katulad natin. Sa lahat ng damdamin natin, lahat ng galing naman sa Diyos yun. So, nalungkot siya. Doon sa generasyon na yun, ganyan. And said, it is a people who go astray in their hearts, and they do not know my ways. Siguro kung wala lang siyang plano na sa bahay ng Israel magagaling ang ating Panginoon, matagal na silang pinatay ng Diyos. Pero dahil sa kanyang pagtitiis, dahil doon magagaling ang ating Panginoon, pinagtiisan yung bayan niyo. Kaya sabi niya, so I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Dalawang kaulog ano? Hindi siya makakapasok sa lupay pinangako kanya. At hindi rin sila makakapasok sa kapahingahan sa langit. So yung mga tao ito, hindi nakapasok sa lupay pinangako, hindi rin sila naligtas. Dahil sila nagpakita ng pananampalataya sa Diyos, sa kanyang sinasabi. So hindi sila nakarating sa tunay na kapahingahan. Ito, tingnan nyo, lapit lang yan eh. Ito yung pinikutan nila, ito pupuntahan nila, ang lapit lang yan. Hindi ka tatagal ng ilang araw siguro, makakati ka doon. Pero 40 years lang ikot-ikot dito. Pinaikot sila ng Diyos, 40 years. Eh. Pinatay niya lahat yung 20 years and above. Pinatay niya muna lahat, bago siya nakapasok doon. Dahil ito ginawa nila, sila nalungkot doon sa lahi niyo, ganyan, hindi kayo papasok. Itong mga lahing ito, nakakita kung paano sila tumuwid sa Red Sea. Ito. Ewan ko, ba't ganyan pumunta ka? Ito yung mga generasyon na ito, na nakita nila na yung mga sundalang para may pinatay ng Diyos. Ito yung generasyon na ito na nagbigay ng pagkain sa kanila sa ilang at mana, yung kinain nila. Ito ang Diyos na nagpakita sa kanila. Pero hindi pa rin sila naniwala. At karagdagan pa, sinubukan pa nilang Diyos na parang hindi sila naniniwala sa Diyos. Kaya ito po ay aral sa atin. Pag hindi tayo naniniwala sa Diyos, yung umiikot tayo ng 40 years, hindi tayo makapasok sa langit. Ito na ginawa niya sa bansang matikas ang mulo na yun, tinatawag na bansang isa. Ano ang aplikasyon po sa atin? Siyempre, kailangan yung aplikasyon. Kailangan tayong sumamba sa Diyos sa tunay na pagsamba. Yung bansang Israel, sinasamba nila ang Diyos. Ginagawa nila dapat nila gawin. Ito yun. Pero wala sa Espiritu. May babaw na pagsamba kayo. So, hindi rin tatanggapin ng Diyos yun. Ang tatanggapin ng Diyos, ginagawa natin, dapat natin gawin ayon sa utos niya, at may kaakibat na pagnanasa at willingness at kagustuhan sa sambahin natin siya. Sa John chapter 4 verse 24, God's Spirit and those who worship Him must worship in spirit and truth. Ang Diyos ay Espiritu kanya. Kaya tayo rin Espiritu, mayroon tayong bagong Espiritu. So, kailangan sumamba rin yun habang ginagawa natin yung dapat. Kung pag umaawit ka, hindi lang namalabas sa bibig mo yun. Meron talaga kaakibat na pagpupuri, pagpapasalamat habang tayo maawit sa Diyos. So, ganun makikita natin. Kailangan natin gawin. Bakit siya? Takilang Diyos. Kailangan natin gawin kung anong tinatanggap niyang pagsamba na dapat natin gawin. Mga kapatid. Kailangan tayo sumula sa Diyos. Sapagkat siyang dakilang Diyos, dakilang hari at siyang labalang sa atin. Ganun pa rin tayo na. Sa Matthew 7 verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. So kailangan sumunod. Para tayo patawarin ng Diyos sa ating mga pagkakasala at tayo maligtas. Bakit? Sapagkat siyang dakilang Diyos, siyang dakilang hari at siyang labalang sa atin. Kung hindi ka maniligtas. Siyang labalang sa iyo. Kung siyang labalang sa atin, siya rin pwede pumatay sa atin. Hindi ba ganun yan? Kapagkat siya labalang sa atin. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 15,
Be diligent to present yourself approved to God, a worker who doesn't need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. E unnecessary incorrect. Hindi ka pwedeng sumunod kung di mo alam kung susundin mo. Imposible yun. Kaya kailangan natin alam ang kalooban niya para tayo makasunod sa Kanya. Yun yung makikita natin. Hindi tayo pwedeng sumunod na hindi natin alam kung anong susundin natin. So, pag tayo po ay sumunod, pumunta tayo sa langit. Pag tayo ay matigas, katulad ng mga bansang Israel, pumunta sa impyerno. Hindi ba napakasimple lang po ng mensahe ng Diyos kung tutuusin? 1+1 lang, tsaka 1 minus 1. Pag tayo sumunod, pupunta sa langit. Pag tayo ay nag-rebelde, pupunta tayo sa impyerno. So it's a matter of choice. Ang gusto pumunta. 99.9%, baka 100% ng mga tao, ayaw na pumunta dyan. May mga pilosopo na nagsasabi, ito yung simpyerno na lang ang kanya. Sinasabi niya ngayon yun. Kapag andun na sa impyerno, magsisisi siya. Dahil ibang klase daratan niya doon. So pag sumunod tayo, ligtas ka. Pag hindi, hindi ka maliligtas. Dito po sa Acts 20 verse 28, tingnan niyo yung larawan na binigay sa atin ng Diyos bilang kanyang iglesia. Therefore, take it to yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God which He purchased with His own blood. So, ang iglesia ay naalintulad sa isang kawan ng mga tupa. Very significant po yun. Pag ang tupa, kailangan niya ng pastor. At susunod siya doon. Kilala ng tupa at kailang pastor. Sa kanila, sa susunod, hindi sila susunod iba. Kung sino yung pastor nila, doon sila susunod. Okay? Kaya significant na kino-compare tayo sa isang kawan. Ganyan. Ang mga pastor o mga tupa, sabi ko nga sa inyo, ang isa sa pinaka hindi marunong na hayop. Mamamatay sila sa sarili nila. Pag namatay ang pastor, magkakataan niya yan. At mamamatay sila. Bakit gano'n? Binibigay ng emphasis sa atin, kailangan tayong sumunod sa Diyos. Dahil kung hindi, magkakanya-kanya tayo. Mapapahamak tayo. Kung wala tayong pastor. So we cannot exist, sabi nga natin kanina, sa ating sarili. So ang kawan ng Diyos ngayon, doon sa pinag-uusapan, Psalm 95, yan ang bansang Israel. Kaya sabi, bakit natin ikinakabit ito? Para ipakilala natin yung awit ay applicable sa atin. Sapagkat ngayon, tayo ang pastol ng Diyos. Ang pastor ng Diyos. Tayo ang kawan ng Diyos sa iglesia. Siya ang tayo niya. At figuratively, nilalarawan tayo bilang kawan. So, anong ibig sabihin? Sa ating sarili, sabi nga natin kanina, wala tayong magagawa. Magkakanya-kanya tayo sa ating kapahamakan. So, kailangan natin ang ating Panginoon, kailangan tayo sumunod sa Kanya. Ngayon, ito rin po makikita natin. Para tayo po ay katanggap-tanggap ang pagsamba natin sa Diyos, kailangan tayo'y nasa kabilang sa kawan ng Diyos. Pag wala tayo sa kawan ng Diyos, di tatanggapin ng Diyos yung pagsamba mo. Though definitely, mali pagsamba mo. So tayo kawan ng Diyos ngayon. Pag tayo sumunod sa Ebanghelyo, tayo dinaragdag ng Diyos sa iglesia niya, so tayo kawan ng Diyos. So para tanggapin ng Diyos ang ating pagsamba, kailangan doon tayo sa kawan na yun. Dahil doon mo malalaman ang tunay na pagsamba at paglilingkod na tatanggapin ng Diyos. Kung di ba tayo Kristiyano, ito yung paraan. And He said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Okay? Yun lang gagawin mo, pati kay daragdag ng Diyos sa kawan niya. Sa Acts 2:38, then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Para mapatawad ang ating mga kasalanan, yun ang ating gagawin. Wala nang ibang paraan. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church, there those who are being saved. Kung tayo po ay
sumunod sa Ebanghelyo, tayo sumpalataya, nagsisi, ipinahig natin sa bibig na si Kristo anak ng Diyos, at tayo nabautismo, dalago tayo sa iglesia. At mabibilang tayo sa pastor ng Diyos at sa mga ililigtas niya. Ngayon po makikita natin. Wala na tayo ibang magagawa, hindi kayo kasi yun na sinasabi ng Diyos. Ngayon, natanong, tayo ba'y sumasamba at sumusunod sa Diyos dahil lamang gusto natin maligtas? O, sumasamba tayo at sumusunod sa Diyos dahil minamahal natin, ginagalang, nirespeto natin siya bilang dakilang Diyos, dakilang hari at ating tagalala. Pag ito lang ang dahilan mo, hindi ka pa rin maliligtas. Self-centered yun, di ba? Gusto mo lang maligtas. Actually, pareho. Kaya tayo sumasamba sa Diyos dahil gusto nating maligtas at gusto nating ipakita sa Diyos na minamahal natin siya. Kanya. At iginagalang, respeto natin siya. Kinikilala natin siya bilang dakilang Diyos, dakilang hari, at siyang lumalang sa atin. Hindi lang one-sided. Kasi umisyon ito, nakikitikin natin eh. Gusto kong maligtas eh. Oo, tama yun. Gusto kong maligtas. Kaya kayo nababautis mo ha. Tama naman yun. Pero kung ilang gusto mo, hindi ka pa rin maliligtas. Kailangan pa rin natin gawin ito. Ipakita natin, tagapin natin, sabayin natin sumunod sa Diyos dahil siya ating minamahal, nirespeto, ginagalang, nirespeto, dahil sa dakilang Diyos, dakilang hari, at siyang lumalang sa atin. Yan ang dalawang bagay kung paano tayo makarating sa langit. Isipin niyo, kung ganito ating kaisipan, ating attitude, walang mahirap. Gusto mong pumunta rito eh. Hindi ka na pipilitan. Bakit? Gusto mong pakita sa Diyos na minamahal mo siya, ginagala mo siya, pero respeto mo siya. Bakit? Dahil kinikilala mo sa dakilang Diyos, dakilang hari, at lumalang sa'yo. Pero kung dito lang ang ating, kung di siya, pipilitan ka lang, gusto mong maligtas ka mo. Itong una, siya rin itong pangalawa. Kaya kan sumusunod at sumasamba, hindi lang yan, kundi ito. Pag yan lang, hindi ka pa rin maliligtas. Kailangan natin ipakilala sa Diyos na siyang dakilang Diyos, dakilang hari, at lumalang sa atin. At harap tayo sa Kanya na may buong kapakumbabaan. Yung mga denominations, hindi sila gano'n. Sinasamba lang din ng Diyos sa bibig. Pero hindi siya tuloy na paraan. Dahil kung talaga minamahal nila, ginagala, respeto ng Diyos, ang gagawin nila? Kailangan sila sumunod sa Diyos kung ano mga bagay na gusto nila gawin. Hindi mo siya pwedeng balik-palitan. Hindi pwede. Pagka gano'n, hindi mo siya minamahal, hindi mo rin siya ginagala, hindi mo rin respeto. Kasi sinasabi mo sa kanya, mas magaling pa ako sa'yo. Pag pinalitan natin mga bagay na ipinagutos sa atin ng Diyos. Kaya malungkot po kasi, bakit? Marami sa mga taga-denominasyon ang mabuting tao. Respeto mga tao. Marami. Mababae. May kagandahang loob. Pero hindi siya na maliligtas. Yung mahirap na sitwasyon yun, para ma-assure natin na tayo maliligtas, kailangan tayo sumunod sa Diyos. Dahil minamahal natin siya, ginagalang, respeto natin siya, sapagkat siya dakilang Diyos, dakilang hari, lumalang sa atin. Siya magliligtas sa atin. So ito po ang ating mensahe po sa mga ito. Imagine mo, baliktad niyan. Imagine mo yung kabaliktaran niyan. Kung hindi ka susunod sa Diyos, siyang kapupulutin. Imagine mo, siyang lumalang ng mga langit at lupa, lang bituin, hindi mabilang nga ngayon. Siyang lumalang sa buong universe, na hangganan, hindi nila alam hanggang ngayon. So magpaparusa sa iyo, nakakatakot siya. So ito po ang ating mensahe sa mga pong ito. Mamayang pagkatapos, may kiling lang po. May kiling meeting lang, may kiling lang. Pag-usapan natin yung casual meeting po natin, malapit na yun, April na yun. Sino ang ating imbitahin?
At ano magiging paksa natin. So, maraming salamat po mga kapatid.